Kapasok lang mga kapatid, matinding utos, President Marcos, Harry Roque ipalit, DOJ Remulla resign, bantag, balik, Bucor. Yan ang title mga kapatid ng ating panonoorin ngayon mga tol. So dito tayo ngayon manonood ng mga balita kay Banat News TV. Siyempre mga kapatid, tayo magbibigay ng reaction lamang, opinion at komentaryo. Pero siyempre ay mananatili pa rin tayong nasa patas na linya mga tol, no? Wala tayong kikilingan at wala tayong papanigan mga tol. At kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, wag mong kakalimutan na mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka kapag may bago tayong video. At saka syempre, sana nakasubscribe ka na kay Banat News TV para sa mga bagong balita. Alright, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Malugod na tinanggap ng mga senadora ang executive order ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na nagpapalawig ng mga pinababang taripa sa fresh, chilled at frozen pork, gayon din sa mais, bigas at carbon. Ayos. Ngunit ang mas epektibo at pangmatagaling hakbang anya upang mabawasan ang mga presyo ng pagkain ay palakasin ang produktibidad at pag-usig sa mga smuggler. Sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na ang Executive Order 171 ay makakatulong ito sa pagpapatatag ng mga presyo sa panahon ng Kapaskuhan, lalo na matapos tumamang inflation sa 8% noong nakaraang buwan. Dagdag pa ni Villanueva na kailangang ripasuin ang Republic Act 8435 o ang Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997 upang ito ay ma-update batay sa kasalukuyang socio-economic realities at maging future-proof. Binanggit naman ni Senator Grace po ang pagsisikap ng Administrasyong Marcos na bawasan ang mga gastos sa mga pangunahing bilihin para yan sa mga mamimili. Ngunit kailangang suriin ng tapat ang Executive Order 171 na inilabas noong Mayo at tingnan kung nakamit nito ang mga layunin nito mapababa pa ang mga presyo. Ayos, maganda yun mga tol, no? Yung executive order na yun ay talagang mula sa ating presidente mga kapatid na makakatulong sa ating lahat mga Pilipino. Kasi nadadagdagan yung sweldo. Di ba nadagdagan na naman talaga yung sweldo eh. Kaso marami sa ating mga kababayan nang hindi yun maramdaman dahil sa taas ng mga bilihin, lalong-lalo na dun sa mga pangunahing pangangailangan. 'Di ba? Lalo na ngayon, mga tol, 'di ba? Marami tayong handaan ngayon. Yung iba syempre may kakayanan makapaghanda, pinaghipunan nila ng isang taon 'yan. Pero syempre yung iba, 'di ba? Magtsatsaga na lang o magtitiis na lang sa kung anong kayang bilhin ng kanilang pera. Pero dahil nga dito sa inilabas na batas, mga tol, no? Mapapababa yung mga bilihin ng mga presyo ng ating mga bilihin. Pero tulad nga nung nasabi din, no, napakahalaga rin syempre pagtuunan yung produksyon. Kasi mas maraming supply, 'di ba? Mas maraming supply, mas bababa ang presyo. Kapag konti ang supply tapos mataas ang demand, mataas ang presyo, 'di ba? So tuloy natin. Maganda. Good news 'yan. Sa iba pang balita, nakatakdang resolbahin ng Department of Justice o DOJ ang motion for inhibition na inihain ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Balikan nga natin, resolbahin daw. Sa iba pang balita, nakatakdang resolbahin ng Department of Justice o DOJ ang motion for inhibition na inihain ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag laban yan sa Department of Justice Panel of Prosecutors. Yung DOJ ang magre-resolba sa inihain ni General Bantag na inhibition ba o pag-inhibit ng DOJ. Di ba ayaw nga ng DOJ? So paano nila mareresolba yan? Ang sagot diyan, malamang hindi sila papayag, di ba? Yung mismo Secretary of Justice na nagsabi, ayaw, Sinabi hindi ni pwede. Assistant State Prosecutor Charlie Guhit na bahagi ng panel of prosecutors na hiniling ng kampo ni Bantag sa Department of Justice noong Disyembre 13 na payagan ng Prisons Chief na maghain ng tugon sa mga komento ng mga nagrereklamo sa kanyang motion for inhibition. Pinagbigyan ng panel ang kahilingan ni Bantag at inutusang maghain ng kanyang reply sa loob ng 5 araw. Noong unang bahagi ng buwang ito, naghain si Bantag ng motion para inhibit ang panel of prosecutors mula sa kaso na sinabi ng kanyang abogado na si Rocky Balisong na nilayo na alisin ang otoridad ng Department of Justice na magsagawa ng preliminary investigation. Binanggit pa ni Balisong bilang isa silang dahilan para mapigilan ang pakikipagkalakalan ng barb sa pagitan niya ng mga opisyal ng Department of Justice, particular na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Bantag na nagsasabing ang nasuspende na Prisons Chief ay karapat-dapat sa isang impartial and independent tribunal. Samantala, sinabi naman ni Remulla na dapat harapin ni
Bureau of Corrections Deputy Chief for Security Ricardo Zulueta ang mga reklamong pagpatay na inihain laban sa kanya dahil sa pagpatay sa broadcast personality ni si Percy Lapid at ang sinasabing middleman sa kanyang slay contract na si Christy Tuto Villamor Palanya. Si Zulueta, ang Bureau of Corrections Deputy Director for Security Operations, ay naging kanang kamayan ni Bantag. No, kaya ayaw ni Bantag mga kapatid dun sa DOJ na yun dahil nga 'di ba nagkaroon na para sa kanya no at para din sa mga mamamayan, mga kababayan natin na nanonood nagkaroon na daw kasi ng prejudgment dun pa lang sa mga interview ni Secretary Remulla mga tol, 'di ba? Yung wag kang magtago, yung mga ganung mga bagay no, 95% case closed. Kumbaga parang nahusgahan na siya kaya gusto niya umalis na at mag-inhibit na yung DOJ doon sa preliminary investigation para maging patas nga naman daw. Yung tipong walang halong panghusga. No, sa tingin ninyo mga tol, matutuloy nga ba yan? Doon niya mismo hiniling sa DOJ Pagbibigyan kaya yan, no? Tignan natin. Dating spokesperson ni former Naging kanang kamayan ni Bantag. Dating spokesperson ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque. Napakagaling. Ayon sa kanyang programa sa telebisyon, aniya, kung ako naman ang abogado ni suspended Bucor Chief General Bantag, questionin ko yung intriga ng mga testimonya ng mga convicted fellows. Kasi bakit mo paniniwalaan? Mga kriminal yan. At ipapakita ko rin kung mayroong ibang ebidensya. Lalong-lalo na yung physical evidence na imposible yung mga sinasabi nila. So tatanungin ko yung paano sila nagkaroon ng komunikasyon sa loob at labas. Siyempre, paano mo matitrace yung phone number na ginagamit para mag-communicate sa hitman sa labas? Ihawak talaga nung taong nasa loob. Mahirap yan. Kasi in the first place, bawal ang telepono sa loob ng Muntinlupa. Bakit sila nagkakaroon ng telepono? So hindi ko sinasabing madali mag-convict sa hukuman. Magaling talaga no? Si Spokesari Roque no? Sila nagkakaroon ng telepono. So hindi ko sinasabing madali mag-convict sa hukuman. Mas madali lang makasampa ng kaso. Pero syempre, hindi enough para magsampa ng kaso yan. Kinakailangang mapatunayan ang nagkasala. Nananawagan naman ng mga netizen na sana ay mag-step down na si Remulla at palitan na daw di umano ni Harry Roque. Uy. At ayon pa sa kanila, go for Harry Roque as replacement for Remulla. He is a good choice and best man as DOJ Secretary. Attorney Roque really deserves the post as DOJ Secretary. He is a man of honor and integrity. To Secretary Remulla, please resign because we lost our trust and confidence towards DOJ unless you'll be removed from it as the head. God bless us all in our country. Yun ay kahilingan ng mga netizen, no? At nakikita kasi nila yung kakayanan ni former spokes Harry Roque. Nung nakaraan, no? Yung nakaraan mga review natin, ang hinihiling ng mga mamamayan, ng mga netizen, si spokes na lang ang ipalit bilang spokesperson. Di ba? Ngayon, ay bilang isang DOJ secretary. Kung kayo tatanungin mga tol, kayong mga nanonood ngayon, sa tingin ninyo mga tol, no, karapat dapat kaya si Spokes Harry kung ipapalit siya no sa position ni DOJ Secretary Remulla. Pero as if naman napapalitan mga tol, di ba? Hindi naman siguro papalitan basta-basta ng presidente yan. O kung papalitan man. Ano sa tingin ninyo mga tol? Will it better Attorney Roque to replace Remulla Buing? Is so incompetent with his job. We support General Bantag. He is telling the truth. Yes na yes for Roque as DOJ. I am sure okay na okay siya at sa wakas ang mahal na PBBM kumilos na. My God bless Pinas for peaceful and really for change everything. And quote. Okay, lumantad na po si si Zulueta. Ito po yung deputy ni General Bantag sa Bucor nung sila po ay na deputy director ng Bucor. At dininay niya po yung lahat ng mga paratang sa kanila ni General Bantag. Alam po ninyo, sa totoo lang po, ang original sunod-sunod na po yung medyo natatabunan na po yung kaso ni Percy Lapid. Dito po sa sunod-sunod na ibinibintang sunod-sunod po na gustong ikaso dito kay General Bantag. Parang nakakalimutan na po yung original case, no? Ang kaya ngang tanong ko, ito po ba'y nakakatulong yung paramihan? Ito po ba'y usapin ng paramihan? Itong gusto, sabi ko nga,
Siyempre, ipaubaya natin sa korte, no? Narinig na natin lahat. Kaya lang meron pong mga pangyayari na hindi po pwedeng hindi tayo magbigay ng reaksyon. Katulad po nito, Mhm. na po na sunod-sunod na no? Hindi pa po tayo nakakahinga doon sa mga gustong matapos po yung truck na Red Horse, tapos po yung mga hayop sa bilibid, yung malaking hukay, pagkatapos po yung mga binibintang na mula rin po sa tagapagsalita ng mga mabasa na pwedeng sampahan ng kaso na plunder, no? Si Bantag dahil sa kung hindi na natin maintindihan, mga kontratang pinasok ni Bantag. Ang masakit pa nito, may mga narinig pa tayo na okay na raw na hindi na kay Percy Lapid maparusahan si Bantag. Kahit na lang dun, no? Pareho na lang. Mhm. Tapos ngayon, hindi pa po tayo nakakahinga ron. Meron na naman po na bagong pahayag, meron na naman po sa media tayong nakita na isang PDL pa rin na sinasabi naman na yung mga high profile na namatay sa COVID ay kagagawan din po ni Bantag na naman. No? Yun nga lang, no? Bumagsak na yun sa polygraph test di ba? Lumabas sa News 5. Tapos po, hindi pa po ganong natatalakay yan. Hindi pa po napag-uusapan gaano sa media. Eto na naman po yung mga yung mga leader po ng mga gang sa tawag doon? Mga inmates po ng mga leader ng mga mayor yata. Ito yata yung mga mayor na tinatawag kung di ako nagkakamali. Na naman po, no? Meron na naman pong bintang kay General Bantag na sila ay parang napagtripan na lang, no? Meron Nung na naman. minsan lasing. Hindi ko po maintindihan sa kabila ng lahat ng 'yan. Ito po ba talaga sa inyong palagay ay makakatulong sa original case? Mhm. Napakarami po Napakaraming parang yung iba parang kamangha-manghana, no, na gusto lang talagang masiraan na rin si Bantag. Ang problema pa rito, malaya po yung si General Katapang na lahat po to ay nilalantad sa media, no? Mhm. Tapos po nung lumantad si Sulweta for the first time, napakahabang panahon, akala nga natin is either wala na sa bansa o natigok na. Mhm. At nagpaliwanag po ang kanyang abogado sa media, bigla pong magsasalita si DOJ Boying na sana sa proper quorum, no? O sa proper na nagsalita sa korte. Teka po pala. Saan po ba namin nalalaman yung mga panibagong bintang kay General Bantag? Hindi naman po sa korte. Mhm. Hindi naman po yan na mga court reporter yung nagre-report. Nakikita po namin with video sa mga nag-aakusa kay General Bantag na sa media. Ngayon, pag nagsalita po, alam ko, minsan pa lang lumantad si Sulweta, siyempre gusto rin malaman ng tao, no? Ano ba talaga yung totoo sa panig naman ni Sulweta? Bakit po may caution kagad na dapat sa korte niya sinasabi yun at hindi sa media? Mhm. Bakit po malaya yung mag-akusa? Yun lang naman napupuna ko, no? Bakit malaya yung nag-aakusa ng kung ano-ano kay General Bantag? Pero yung mga nagsasabi naman sa media rin, sa media to pareho, no? Yung mga nag-aakusa kay General Bantag ay malaya po na nakakapag-media na walang pumipigil. Tapos po, pinagsasabihan po natin, pag yung kabilang panig na minsan lang po namin nakikita sa media, sasabihin po natin na sana hindi sa media nagpapaliwanag. Ang point ko lang, No, kapag mga nag-aakusa sa media, okay lang, no? Pero pag sumasagot yung kabilang panig, dapat hindi sa media, no? hindi ko po alam kung yan po ay, kasi hindi naman ako korte, wala naman ako dun, kung yan po bang lahat ng akusasyon na yan ay tama o hindi. Pero sana, isa-isa lang. Alam nyo, kasi dumadami yung, hindi ko alam kung sinasadya nyo na paramihin yung akusasyon para maging hindi nakapanipaniwala, no? O matabunan na yung Percy Lapid case. Hindi ko na alam kung ano nang nangyayari. Kasi po para sa amin, noong unang sumabog yung Percy Lapid, napakalaking issue, napakalaking usapin, no? Na talagang nakaka-shock sa mundo na
may pinatay pa na sa modernong buhay, may mga kuha ng CCTV, napakalalakas ng loob na patayin si Percy Lapid. Pero sa mga sumunod na mga revelasyon, parang natabunan na po yung original na kaso. Hindi na yung paglutas dun sa kaso ni Percy Lapid, yung napapansin nila, no, na doon nakafocus, kundi dun sa basta may pakulong si Bantag kaya sunod-sunod yung mga kasong ipinapatong. Ito ba ay talagang may kinalaman pa? Parang wala na no, mga tol? Parang wala nang kinalaman dun. Ibang kaso na kasi yun eh. Wala nang kinalaman talaga kay Percy Lapid yung mga kasong naisampa o nahalukay pa no? At yung pamilya po ni Percy Lapid, parang okay lang din sa kanila na matabunan na yung Percy Lapid. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Kasi kung ako ang pamilya ni Percy Lapid, tutukan muna natin tong kaso ng kapatid ko. Di ba? Nawawala na kami sa eksena Kung ano-ano na yung binibintang nyo kay General Bantag. Yun lang naman po yung take natin. Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa video yung pinanood ko? Tulad nga nung sinabi niyo ni Badong Aratiles mga tol, parang natatabunan na nga naman talaga no, yung kaso ni Percy Lapid. Parang hindi na yun yung main goal no, na malutas mga tol. 'Di ba kaya nga nasa ano si Bantag no, nasasalang siya ngayon. Nasa preliminary investigation siya dahil doon sa kaso ni Percy Lapid. Pero ngayon, ang mga napag-uusapan na is yung mga sunod-sunod pang ipinatong na kaso mga tol. Anong masasabi ninyo tungkol sa bagay na yan? At syempre, balik tayo doon sa napakatinding utos ng President Marcos mga tol. Yung pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Napaka-good news niyan mga tol, no? At sa wakas, kahit papano, mararamdaman na natin mga tol yung value ng salapi na ating kinikita. Ngayon talaga kasi mga tol, yung kinikita mong salapi, parang hindi mo maramdaman yung value dahil napaka-konti na lang yung nabibili mo di ba? Napakahina ng buying power. Pero dahil nga doon sa kanilang ginagawa at syempre, tinitignan din ng ating mga butihing senator kung talaga bang makakatulong yung executive order na yan. Sana nga naman talaga makatulong sa ating mga mamamayang Pilipino. No, bago tayo magtapos mga kapatid, konting shoutout lang sa ating mga kaibigan na nag-comment dito sa last video na ating na-upload, no? Yung Sanib Puwersa na, no? Shoutout kay Sabina Castillo. Yan, shoutout sa'yo. Mabuhay sina General Bantag at Superintendent Zulueta. The two heroes fighting for justice for all. Naging hero Thanks General Macanas for your continued support for justice. God speaks for the three generals and future senators including their brilliant lawyers. Alright. Shoutout kay Seb Vibor, support General Bantag and Zulueta. Everly Braba, yan, shoutout sa'yo at kay Susana Whitfield. Alright mga kapatid, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panonood. At hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out.